Napag-usapan natin ang patungkol sa wala palang problema itong si Rimuru kapag siya mismo ang tumapat kay Dagrawell at ang possibility na pagtulungan ng mga Angels at Giants ang territory nitong si Ruminas. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Nagpo-possess daw ng considerable amount of power itong si Ruminas. Hindi naman siya mahina na Demon Lord, pero kapag inisandwich daw siya ng army ng mga Giants from the west tapos Angels naman from the skies, ay maging itong si Ruminas daw ay may easily overwhelmed. Kaya nga ngayon ay naandito itong si Rimuru kasi ang balak talaga nitong si Rimuru dito ay siyang tatapat sa mga forces ni Dagrawell. Then nagsalita itong si Rimuru na assuming daw na may i-maintain itong mga Giants ang kanilang marching speed ay magte-take nga daw sila ng 4 days bago sila makarating dito. By that time daw ay nakauwi na dito itong sila Hinata. Kaya kasama na raw nila itong sila Hinata sa magiging decisive na battle. Sabi naman itong si Ruminas ay kung mas mapapaaga pa daw ang invasion sa kanila ay papauwi niya na raw agad ngayon itong si Hinata. Kaya nag-reply itong si Rimuru dito na hindi daw yung magandang idea kasi itong si Hinata nga ngayon ay merong major role sa may Ingrasya. Sa Ingrasya kasi naganap ang kanilang World's Conference. So nasa Ingrasya ang mga world leaders. At ngayon ay itong si Hinata ang kasama nitong si Testarossa para may ensure ang safety nitong mga ito. May hirapan daw sila lalo na kapag pinawi agad nila itong si Hinata. Pero kung matapos naman daw agad ang evacuation nga nitong mga world leaders na ito ay magiging magandang addition nga daw itong si Hinata sa kanilang mga forces. Kasi kasama rin ito ang kanilang Holy Knight Order. Ngayon daw ay nasa Ingrasya pa rin itong hero na si Masayuki. Kaya hindi pa rin daw safe itong Ingrasya. Kasi itong si Masayuki ay isa rin sa mga target ng kanilang mga kalaban. Natalo daw nila si Feldway pero hindi pa daw tapos ang gera. Isang atake lang daw ang na-defend nila at hindi daw nila alam kung kailan ba ang kanilang kasunod na atake. Kasi nga hindi naman nila na-eliminate itong si Feldway sa naging laban nila nitong si Rudra. Nag-backdown lang ito dahil nakita nito na may hirapan silang manalo. Pero itong si Feldway ay perfectly capable pa rin na mag-launch ng another invasion. As a matter of fact ay mas malakas na nga ngayon itong si Feldway compared sa previous state niya na natalo nitong si Rudra. At kapag nagtapat uli sila ngayon, eh hindi na natin alam kung kaya pa siyang matapatan uli. Lalo na ngayon na nagpapagaling pa nga itong si Masayuki. Tsaka hindi full-scale invasion ang previous raid nitong sila Feldway. Mga selected individuals lang ang kanyang inisama that time. Kaya kung magpo-full-scale invasion itong sila Feldway next time, eh talagang delikado itong Ingrasya. Nandito pa rin naman daw itong sila Masayuki, Velgrind at Testarossa. Nandito rin daw ang mga Imperial soldiers na surprisingly ay napaka-reliable din daw. Kaya sa tingin ni Rimuru ay compared sa may Roberius ay mas mataas pa rin ang chance na makasurvive ang Ingrasya in case na may atake na mangyari. Itong Roberius talaga ang kanilang pinakamahina na base ngayon. Kaya dito talaga balak na magstay nitong si Rimuru. So hindi na nila kailangan agad na pauwiin itong si Hinata hanggat hindi pa ito tapos sa kanilang trabaho. Pag pinauwi daw kasi agad nila ito, eh pwede rin daw itong ma-take as a sign na ang Holy Charge ay nang abandon ng kanilang mga Western Nation allies. At kapag nangyari daw yon, eh mawawalan na sa kanila ng tiwala itong mga tao at masisira ang lahat ng kanilang mga pinaghirapan. Then sabi rin itong si Rimuru ay inisama niya daw ang isa pa sa mga subordinates niya. Ito daw ay itong si Gadra. Ngayon daw ay inididiscuss nila dalman ang kanilang plano para sa kanilang defenses. Hindi daw kasing lakas nitong si Hinata itong si Gadra pero napaka-dependable pa rin naman daw nito. Kaya sa tingin niya daw ay hindi na kailangan na mag-alala masyado nitong si Ruminas. Nung sinabi ito nitong si Rimuru ay sumama ang tingin nitong si Ruminas sa kanya. Then sabi ni Ruminas ay masyado pa rin daw carefree itong si Rimuru. Siguro daw kasi ay hindi nito alam kung gaano ka-dangerous itong si Demon Lord Dagrawell. Actually ay napag-usapan na naman natin noong una na conscious rin naman talaga itong si Rimuru from the start. Sadyang sa may calculation lang nitong si Shell Sensei ay easy win daw ang mangyayari kahit na si Dagrawell pa ang kanilang kalaban.
Pero yun kapag itong si Rimuru mismo ang tumapat dito. Kaya ngayon relax na halos itong si Rimuru. Ayaw niya daw na matawag na isang carefree person. Pero ayaw din naman itong si Rimuru na lalong magalit itong si Rumina sa kanya. Kaya hindi na siya nagpalusot. Inialaw na lang nitong si Rimuru na sermonan siya nitong si Ruminas. Then nag-move on na sila sa kanilang kasunod na topic. Sabi ni Rimuru that aside daw ay i-check naman daw nila ngayon ang kanilang mga current forces. Gustong pag-usapan ni Rimuru ngayon ang military force nitong Roberius. Pero medyo nag-aalangan siya dito kasi hindi niya alam kung willing ba itong si Ruminas na i-fully disclose sa kanya ang total strength nitong kanilang country. Pero kapag hindi naman nagtanong itong si Rimuru patungkol dito hindi naman siya makakagawa ng maayos na strategy. Kaya itinanong na rin ito nitong si Rimuru kung gaano daw ba karami ang kanilang mga surmounters. Hindi nga kasi sila pwede na mag-rely sa mga Holy Knight Captains na kilala rin bilang mga members ng 10 Great Saints. At this point forward daw kasi hindi na maganda kapag isasama pa nila sa bilang yung mga below A rank kasi hindi naman daw yung mga yun makakapag-ambag sa mangyayari mga laban kasi alam naman natin na may mga klase ng mga fighters na sobrang lalakas ng aura to the point na kapag in-release pa lang nila ang kanilang mga tunay na aura hindi na agad makakasurvive yung mga below A rank kasi hindi kaya ng magical tolerance nila na harapin ang masyadong dense na concentration. Kaya A-rank above lang daw ang kailangan nilang isama sa pagbibilang ng kanilang mga soldiers. Tsaka naalala kasi nitong si Rimuru yung nangyari sa laban nitong sila Carrera, yung laban nila sa mga insectors. Kapag inisama pa nila ang mga mahihina nilang soldiers para lang nilang pinatay itong mga ito nang hindi naman kinakailangan. Sa naging laban nga kasi nitong sila Carrera 3 million ng soldiers ng kanilang mga kalaban noong una. Tapos after yung mag-cast ng isang malakas na large scale attack nitong si Carrera 1 million na lang ang natira sa kanilang mga bilang. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.